So yun po, tapos na po yung coffee experiment natin. So we come to a conclusion. Yung una po natin tinry is Kopiko Brown Coffee. Marami pong nagsabi na ito na sobrang tamis pero tinry ko pa rin po siya for this experiment. So nag-start po tayo ng 113, umakyat po ng 182 at bumaba po siya ng 139. Pasok po siya sa threshold na 140 pero hindi ko po siya i-recommend kasi hindi lang naman po coffee yung iinumin nyo in the morning. For sure kakain pa rin po kayo ng breakfast. So hindi po siya po pwede talaga. Next po natin na tinry is yung Sanmig Coffee. Yung original flavor po ito, yung color blue. So 100 yung start ng blood sugar level and then it went up to 108 and then it went down to 104 after 2 hours. So very good po siya. Super minimal po yung impact niya sa blood sugar po. Halos flat lang po siya at 100. Highly recommended po ito. Okay po siya sa diabetic. And then last but not the least is yung black coffee. So, tinry po natin black coffee, Nescafe Gold. Instead of using Splenda or Equal, gumamit po tayo ng table sugar. White sugar po ito, pero yung nasa sachet para control po yung portion. So, nag-start po tayo ng 120 na blood sugar level. We went up to 143 and went down to 111. So, hindi po siya nag-spike actually after 2 hours. Bumaba pa po siya. So, pag tinignan po natin yung plotting ng blood spikes po natin, no? Si Coffee Co Brown plus 17, si Sunmig Coffee plus 4, si Black Coffee, sobrang bilis po niya natunaw yung sugar. So, nag-negative 9 pa po siya. So, yung Black Coffee, okay din po siya. Kaya lang, we have to be cautious with ano pa po yung ipa-partner natin sa kanya sa breakfast. So yun po, that concludes our coffee experiment. So see you guys in the next vlog. Thank you. Bye.